Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ngayong araw na ito mga kaibigan, medyo maulan pa rin po. Kaya medyo basa yung mga manok natin. Gusto ko sanang pakastahin yung mga babae pero hindi na lang, baka bukas na lang. At saka bukas na lang tayo mag-shoutout mga kaibigan. Natuwa po tayo kasi may napisa na namang Shelton Roundhead mga kaibigan. Shelton Roundhead A kasi dalawang babae yun Inaano ko yun na iniiba kong markings nila A at saka B kasi pares yun mga kaibigan. Baka sa sunod na araw mayroon na namang Shelton na lumalabas po. Available to sa pahulugan mga kaibigan pero isang lalaki lang po. At saka yung limo natin mga kaibigan, isalang na natin doon. Nilagay natin sa fly pin po yung bulik saka mga kaibigan, yung bulik saka yung limon 84 na babae po. At saka pala mga kaibigan, may nagtanong sa akin tungkol about sa Upsilin po, paano daw gamitin. Yung Upsilin naman mga kaibigan, ayun po ay hindi naman siya pinong-pino, pero para siyang mga kaibigan, yung laman ng sigarilyo po, parang ganon ang niya texture po mga kaibigan. Yun naman ay madali lang yung para lang yung ihalo mo lang, kuha ka na ng kutsara sa tip ng kutsara mga kaibigan. Yun lang, pinakamaliit lang, ilagay mo dun sa panghalo mo sa mga feeds at saka yung kaibigan, yung pellets para pang conditioning kasi yun kaibigan. Yun talaga ay nagpapalakas kasi ginagamit yun sa karira ng kabayo mga kaibigan Parang ginagawa nilang vitamin sa kabayo kaibigan. At saka effective naman sa manok. Na-vlog ko yan dati mga kaibigan, nag-viral yan. At saka ngayon may nagtanong sa akin, baka meron siyang Upsilin na nakuha sa kanilang lugar po. Gayon lang idol, halo mo lang yan sa sa pagkain, sa conditioning, sa real pansi, saka yung pellets mga kaibigan. Yun lang po, halo lang yun mga kaibigan, parang B22 lang yun mga kaibigan. Ang estilo sa paghalo po. Yun lang, tara masiyahan ka doon mga kaibigan. Yun lang po, yun lang ating ma-share dyan about sa Upsilin kasi ang Upsilin naman talaga ay very effective po sa manok mga kaibigan. Palagi ko yung hinahanap hanggang ngayon mga kaibigan. Kaya magpunta ako sa Tagbilaran mamaya, baka magtanong din ako doon sa Fortune mga kaibigan kung mayroon na silang stock. Kasi sabi nila, na daw peace out na daw Hindi ko lang alam kasi may naman ako, may subscriber ako nagsabi sa akin na marami daw sa Saudi po. Mahiya naman tayo maghingi diyan mga kaibigan. Kaya yun lang po, yun lang ang may sabi ko diyan about Upsilin po. Kaninang umaga po nakita ko sa comment section na po. May nagsabi sa atin mga kaibigan, busing, yung daw, yung manok na natin medyo nababansot na daw. Hindi po mga kaibigan kasi dito po sa wala talagang medyo lower pa sa 3 inches po yung dito sa shank niya mga kaibigan. Baka ang pinaano niya mga kaibigan, baka maliit na manok lang po. Baka, kasi ako mga kaibigan, magpili ako ng broodstag o panlaban po. Talagang medyo maliliit lang mga kaibigan, medium station lang talaga. Kasi itong medium station naman ako ngayon, pag medyo na siya sa 3 inches mga kaibigan, pasok na po. At okay na yun mga kaibigan. Hindi na lalagpas pa doon kasi pag lalagpas na doon, medyo mataas na talaga yun mga kaibigan. Kaya itong mga golden boy ko, medyo maliliit lang sila kasi gusto kong timbang lang mga kaibigan ay 8 o 9. Pinakamataas na yung 2 mga kaibigan. 2 kilogram po. Kaya sa atin mga kaibigan, ako naman nirespeto ko yun kasi pero pag sumasali ka sa pahulugan mga kaibigan, sabihin mo lang sa akin na, boss, gusto ko yung medyo matataas na manok. At pagbigyan naman kita mga kaibigan, pilian kita katulad nitong taga, Masbate, gusto niya matataas na manok talaga. Ang golden boy naman mga kaibigan, pag gumagamit ka ng broodcock na medium station lang, ay talagang magpalampas pa rin siya ng matatangkad na manok, matataas na manok, malaking manok. Kaya yun po mga kaibigan, pero ang pinipili ko pong mga babae mga kaibigan, yun talaga mga medium station na po, pero 3 inches na yung shank mga kaibigan, kaya hindi magsabi na medyo low station sila mga kaibigan. Ang low station mga kaibigan ay talagang bumaba na yan sa 2.5 mga kaibigan. Yun, talagang low station na yun mga kaibigan. At saka ito namang height mga kaibigan, may mga may mga pasihan. Tulad ng high station, low station, o medium station. Dati mga kaibigan, pag nakita ko yung manok na medyo mataas po sabihin ko na yan mga kaibigan, mataas na manok to, high station to. Iba yun pag medyo mataas, medyo nasa unahan yung nila, paa. Kung medium naman, medyo nasa gitna. Pag medyo low station sila mga kaibigan, nasa
ano talaga, nasa puwitan yung ano mga kaibigan, yung ano nila, yung tie nila po. Yun lang po mga kaibigan. Pag sinasabi mga kaibigan na nababansot na daw, hindi po. Baka ang pinano niya mga kaibigan yung maliit na manok lang siguro kasi itong mga medium station mga kaibigan, pag medyo maliliit sila, talaga makita mo parang ano na sila, low station na kasi maliit, pero ang tingnan dyan mga kaibigan, 3 inches ang siyang, kaya talaga hindi po magka-advanced yung manok ko dyan. Pag 3 inches yung dito, talaga, kahit ano yan, ano mga kaibigan, kahit malaki yan o maliliit na manok, pag 3 inches yung shank niya, pasok na yan sa high station po, medium to high po. Yun po tayo, dun po tayo magpili mga kaibigan. Tayo naman mga kaibigan ay hindi ko ako magpili ng sa akin dito, ginagawa kong class B yung masyado matataas, pero sa pahulugan mga kaibigan, pag may mag-request sa atin ano, gusto nilang matatangkad, matataas na manok, ito lang pilihan natin yun, matataas na malalaki. Kasi itong golden boy mga kaibigan, magtapon siya ng medyo malalaki at saka matataas na manok po. Parang 5K din ba mga kaibigan? Yun po, pare-pareha kasi alam naman natin na isang pamilya lang sila. Cross selection, parang nag-iba po ang kulay at saka away nila. Cross selection, mga kaibigan, sa isang breeder po. Kaya, madali lang ma-identify yung 5K at saka golden boy mga kaibigan. Ang golden boy kasi parang may mga batik-batik dito na talagang yellow dito. Ang 5K naman parang light na minsan naman medyo may pagka-dark dito. Pero ang labas naman sa mga offspring mga kaibigan ay basag pa rin po. Medyo may light, may dark din mga kaibigan, parang golden boy din po. Yun lang po mga kaibigan kasi alam nyo na, pag tayo naman, ako naman mga kaibigan, pag mag-breed ako ng isang bloodline, kinuha ko yun sa isang legit na breeder, hindi ko talaga pasukan yun ng ibang ano mga kaibigan, yung ibang bloodline po na para kung ano may yung ano sa kanya, ang tawag doon, mai-change sa kanya mga kaibigan. Kasi yun ang binayaran mo kaibigan yung ano niya, yung purity ng isang bloodline na kinuha mo po, yun ang binayaran doon mga kaibigan. Kasi mahirap yung mag-maintain ka ng isang puro mga kaibigan, tawag nila street breed po. Ayun po mga kaibigan, pag tayo ay bumili ng materyales sa talagang breeder mga kaibigan na legit po, ay talagang hindi natin yan haluan kasi yun ang binabayaran mo mga kaibigan. So yan mga kaibigan. Kasi pag ikaw naman, piling breeder ka lang, tayo, piling breeder tayo, gilid boys lang tayo. Talagang gawin din natin yung mga kaibigan na may maintain din natin yung bloodline na yun. Kinuha mo sa mga legit na breeder po. Para hindi na tayo bili ng bili mga kaibigan. Yung mga kumukuha sa akin dito, kung ano yung may advice natin o gusto nilang itanong, talagang bigyan natin ng tip po mga kaibigan para naman ma-maintain yung bloodline na yun. Kasi kung mga kaibigan, kahit ganito lang tayo, gusto rin nating makakatulong po kasi dati ganun din po ako mga kaibigan na mag-experiment tayo na pagsukan natin kung anong klaseng bloodline na yan. Pero ngayon mga kaibigan, pag makakuha ako ng isang mga authentic na bloodline po, talagang hindi ko yan hinaluan ng ibang manok. Kung nakuha natin na isang golden boy lang talaga ang atang lang ipasok natin mga kaibigan. At saka anuhin talaga natin, maisipin talaga natin mga kaibigan kung saan ka kumukuha. Kung kumukuha ka sa red, kasi yung i-edit sa red mga kaibigan, parang related lang yung mga bloodline nila po. Piling kung saan sa kanila doon mga kaibigan, doon ka kukuha po. At saka kung sa mga breeder vlogger naman, tingnan nyo yung mga vlog nila, kung saan nila kinuha yung mga bloodline nila para naman masundan yung sayo po. Yun lang mga kaibigan, yun lang ang pinaka-importante doon mga kaibigan. Pag kumukuha tayo ng mga legit na bloodline, pasukan din natin na same bloodline lang para ma-maintain natin yung purity ng isang manok po. Pag wala na talaga tayong source, wala tayong pira, doon tayo sa inbreeding mga kaibigan. Pero mahirap yun mga kaibigan kasi ang inbreeding kasi kung ano yung buo ng isang bloodline o mga crosses na, doon ka maghanap mga kaibigan. Saka ano na yun mga kaibigan, pwede namang babae lang kunin mo po kasi mga babae makakuha ka ng 5K na po sa mga video vlogger lang mga kaibigan. Yun lang po, yun lang ating mapag-usapan sa araw na to bilang isang tunay na magmamanok po. Kung sino pa yung gustong sumali sa ating pahulugan ay open na tayo mga kaibigan. Golden boy po at saka itong 5K, itong mga kaibigan, Shilton. Pero sa Shilton isa lang po, isang lalaki lang mga kaibigan. Yun lang po. Good morning sa ating lahat po.